buwan ng Hunyo, dalawang espesyal na okasyon ang ating ipinagdiriwang. Ay, hindi lang ho yan dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi rin ng mundo. Ang una, Father's Day. At ang pangalawa, LGBTQ Pride Month. Kaya namang akmang-akma ang tagos sa pusong totoong kwento natin ngayong gabi tungkol sa isang ulirang ama na may anak na gay o Becky kung tawagin. Gaano nga ba kahirap para sa isang magulang na tanggapin ang piniling gender identity ng kanyang anak? Ano ang kanilang mga pagdadaanan para hindi tuluyang masira ang kanilang pamilya? Alamin natin ang mga kasagutan dito sa aming special Father's Day and Gay Pride presentation na pinamagatang Papa's Boy, The Arnulfo and Alfred's Blanche Story. Sa mundo ng teatro, ang pagbubukas ng telon ay pagsisimula ng isang panibagong kwento. Hulaan niyo po muna kung sino yung bida sa dula-dulaan namin. Anak, kailangan ko mo pang hulaan yan. Taran! Siyempre, bida yung pinag-uusapan. Ikaw na yun. Congrats, anak. Thank you, Mama! Kaya lang, nababalang ko pa ako kapag solo part ko na. Limot ko lagi lines ko eh. Ay nako, Mel, kaya nga sinasabi ko dyan sa anak mo, huwag siyang magpapatalo sa kaba. Anak, makinig ka dyan sa papa mo. Alam mo yan, kahit hindi sumikat yung na singer, yung papa mo, kahit na anong kaluso yung pwedeng kumanta. Kaya, anak, practice ka lang. Of course, Mama! First time niyo pa naman makakapunta sa school activity namin simula nung nag-Taiwan kayo. Ayoko po kayo mapahiya ni Papa, no? Alam niyo po kung sino yung mapapaya. Yung ba nabubuli sa akin na wala daw nanay. Uwi ka naman po, di ba? Pa, bigla ka na lang po natahimik. Mama, nag-promise ka po na uuwi dahil 3 years na po kayo wala dito po sa birthday ko. Anak, sorry ha. Tapos yung oras ko eh. Tatawag na lang uli ako ha. Anak, I love you. Bye-bye. Teka. Nak. Tingnan mo to, oh. Karaoke. Ito, na-score ko to dun sa katabi ng pwesto natin sa Divisoria kanina. Halika, subukan mo. Gusto kong marinig ang boses mo. Sige, ako nga muna. Sa dilim, sa panahong wala nang makita, naroon kung hahanapin. Kita ang pag-asa kahit gaano kalayo, kung ikaw ang kasama ay hindi mabibigo, ay hindi nabibitaw. Nandyan ka na, panatag na ang puso ko. Hindi ko na pagdududahan ang mundo. Ikaw ang pag-asang hatid. Tanging ikaw ang tumatayong pag-ibig. Nandyan ka na. Galing!
Galing! Ha? O, sige, sabay tayo, ha? Dito. Dito nagsimula ang isang bagong kwento. Kung paano binago ng musika ang buhay ko. Alfred, at what age did you realize that you were gay? Medyo late na po. late Medyo na. nasa college na po. But I knew from the really? start ng bata ako that Something different. there's something different. Yes po. Bakit? Kasi I love playing paper dolls. Tapos lumaki po ako ng mga babaeng pinsan yung kasama ko. How was your relationship with your dad? With Papa po, ever since bata ako, siya na yung kasama namin. Kasi nag-abroad si Mama. Okay. Nagtrabaho siya? Yes, nagtrabaho po Oo. siya abroad. Yung relationship ko po kay Papa, sa kanya po ako na-inspire kumanta. Siya po talaga yung frustrated singer. And then, when I was growing up, every Sunday po, meron video okay day yan. Minsan ipapagising pa po niya ako para lang mag-video okay kasi doon lang po siya nasa bahay. Kayong dalawa? Kaming Nagbibideo dalawa okay po. kayong dalawa? Kaya po yung repertoire ko medyo luma, mga Engelbert, mga Matt Monroe, mga ganun po yung mga alam ko pong kanta. Kasi po, ang it cute, was ano? him na nag-convince or nag-influence po sa akin na, alam mo, may boses ka anak. Ituloy mo yung pagkanta. Kahit ano man ang mangyari, ay ikaw ang uunahin. Kahit dilim ay di mapawi, kung ikaw ang kakayanin. Ikaw ngayon hanggang wakas. Thank you, Cavite! Mahal na mahal ko kayo! Woo! Kanta dyan! Pero alam mo, sayang talaga to si Alfreds, no? Magaling sana. Kaya lang, taba na nga, bakla pa. Di ba? Alam mo, Tess, magiging sayang lang yung anak ko. Maniwala siyang sayang siya talaga dahil sa mga pinagsasasabi mo. Bakit hindi ka manood ng barangay singing contest, ha? Kasi alam mo, kapag naging performer na yan, sa malaking venue na, at doon may bayad. Yun ang sayang. Kung ang best friend ng ibang bata ay ang kanilang mga kalaro o kaklase, ang unang best friend ni Alfreds ay ang kanyang ama. Tila nakabuo sila ng isang mundo na tanging silang dalawa lamang ang mga bida. Papanalo ko tong contest na to para sa'yo. Naku, hawak para sa akin. Gawin mo yan para sa'yo. Thank you, Pa. Hindi dahil sa'yo, hindi ko marirealize yung dream ko sa buhay. Tsaka balang araw, makakapag-perform ako sa Cultural Center of the Philippines! Saan galing to, Pa? Wow! Parang pang Miss Universe, ah. Ma, Alfreds! Thanks! Ito ba talaga isusut mo sa contest, anak? Lumang style. Alam mo, iba na ang dati nga sa Taiwan. Mel, ako namili niyan. Alam mo, hayaan mo na muna. Total, sa barangay pa lang naman ito eh. Pag big time na, kuha mo siya ng magagamit niya galing Taiwan. Kaso, hindi na ako babalik sa Taiwan eh. Hindi nga.
hindi ka na babalik sa Taiwan. Ibig sabihin, sama-sama na tayo dito. Naisip ko kasi, kaya na natin pagtulungan yung pwesto natin sa Divisoria. Ma, kaya mo naman talaga kahit noon pa eh. Kaya lang mas pinili mong iwanan kami ng 1 dekada. Di bali na pa. Hindi naman ako sasali. Ano nangyari nung nakabalik na siya sa Pilipinas? Ayun nga po, doon ako medyo nagkaroon ng sinasabi na parang rebellious stage or what. Kasi po, growing up, Oh. okay po yung relationship namin ni Papa. Pero hindi po natatanggal. Siyempre, as a young kid, or as a kid, may mga questions ka na hindi mo naiintindihan. Bakit kailangang umalis yung mami mo or yung mama mo? Bakit hindi kayo kompleto pag may event sa school? Yan, naranasan ko po yun na naiingit ako sa mga kaklase ko na kompleto yung pamilya nila. And during that time, hindi ko po siya naiintindihan. Akala ko lang po nun, kasi para maganda yung future namin, pera. Yun po yung intindi ko that time. Which is, ngayon, na-realize ko nang hindi. Hindi. Those are sacrifices na ginawa ni Mama for us. Oo. Nasa teenage years ka, natutong somehow mag-inom, magbisyo. Nagpagod na. Ay na pa kami sa labas. Bakit mo kasi dinoblock yung gate? Bihira naman eh. Alam mo naman tatanghaliin ka ng gising dahil sa kalasangin mo sa gabi. Lasing! Saan niyo pa napulot yan? O ano, nagsisinungaling yung kapitbahay natin? Na hindi nagpunta dito yung mga kabarkada mo? Oo nga, nagpunta nga dito, pero hindi kami uminom. Ano ba, krimen na ba yun ngayon? Al, Huwag ka na magsinungaling. Alam ko mga katarantaduhan ninyo. Ito na ba yun? Ito na ba yung 10 taon ng paghihirap ko sa ibang bansa? Isang anak na puro ng abiso, wala pang moto, walang respeto, walang utang na loob. Isang anak na nawalan ng nanay ng 1 dekada, ma! Isang anak na litong-lito! Na isang araw may bigla na lang bagong tao na susulpot dito. Tapos pinupuna lahat ng mga bagay-bagay, pati yung mga isusuot ko. Pinipilit mong baguhin yung kwento na nakasanayan ko na. Ano ba ang kailangan kong gawin para maging ina mo lang uli? Isang ina na sa mahabang panahon, sa napakalayo at napakalungkot na bansa, na nangulila sa kanyang pamilya. Lalo na sa kanyang anak na mahal niya. hanap na ba kita ng ibang matitirhan, ha? Naman eh. Alam mo, kasalanan ko to eh. Ako, may talento ko sa pagkanta eh. Pero pinili kong sayangin. Kaya yun, nagtinda na lang ako ng kung ano. Sa nanay mo naman, napilitan na rin magtrabaho sa malayo. At ngayon naman, ikaw, unti-unti ka nang lumalayo sa kanya. Anak, sana huwag lang mawala sa'yo, huwag mo lang kalimutan na kung ano at kung sino ang meron ka, ha?
tinangka ni Alfred ang pagkanta sa pamamagitan ng kanilang choir sa university na kanyang pinapasukan noon. Naging daan din ito para magkaroon siya ng papel sa iba't ibang musical play. Hanggang sa naging sunod-sunod ang mga pagtatanghal ni Alfred sa live events, concerts, at musical plays na walang mintis na pinapanood ng kanyang ama. Hanggang sa Ang galing mo talaga, anak. Alam mo, kahit hindi ikaw ang bida, lahat ng tao sa'yo nanonood. Oh, grabe ikaw pinag-uusapan. Oh, anak, proud na proud ako sa'yo. Thank you, Papa, ha? Mula noon, ikaw lang ang #1 supporter ko. Thank you din, Mama. Ma. Pa. May pagtatapat sana ako sa inyo. Sana lang wag ho kayo magalit. Na-realize ko lang ho kasi na itong pagpo-perform, ito po talaga yung gusto ko eh. Tsaka ito na po yung buhay ko. Kaya ho pinagtatrabahuhan ko po na sana po makapasok ako sa play sa labas po ng eskwelahan. Kaya ho, tumigil na ho ako sa pag-aaral. Ano? Isang taon na lang, matatapos ka na. Kaya nga ako nagsakripisyo na malayo sa inyo ng 10 taon para makatapos ka. Para magkaroon ka ng magandang kinabukasan tapos itatapon mo lang ng ganun-ganun lang? Pa. Pa. Ano po? Pa. Bakit? Bakit? Bakit pa? Ano po nangyayari? Pa! Pa! anong nangyari sa papa? Nagkaroon po siya ng complications sa intestine po. There was a time po na I stopped singing. Kasi parang feeling ko po na hindi na to para sa akin. And yung fact po na, syempre yung, alam mo, yung ano po ng Pinoy na, hindi naman stable na trabaho yung pagpa-perform, yung pagkanta. They don't consider it as a profession. Especially dito sa Philippines, yung mga, may ganong type po tayong kultura. Sabi ko, sige, magtatrabaho na ako. So I stopped singing. Pa. Gusto ka na. Yan mo. Ikaw. Sira na rin boses mo. Sinabi ko naman sa iyo eh. Huwag ka nang mag-call center. Dapat sa'yo maging performer. Iyon ang biyaya ng Diyos sa'yo. Saka na ho, pa. Kailangan ko kasi itong trabaho na to eh. Makatulong man lang ako sa inyo ni Mama. Ay, kasalanan ko eh. Dahil sa akin, pinatay mo yung mga pangarap mo. Pa. Pa, wala ko kayong kasalanan.
Lahat naman po ng sakripisyo ginawa niyo na lahat para sa amin eh. Kaya po ilalaban po namin kayo pa. Kaya sana lumaban din po kayo. Hindi na ako magtatagal. Sila ang hiling ko eh. Yung bumalik ka na ulit sa pag-awit. Yan ang ang hiling ko. Wala nang iba. Gusto ko makita ka. Magtanghal muli. Promise po. Dito na nagdesisyon si Alfred na balikan ang isang entabladong minsan niya nang tinalikuran. Taray naman ang outfit natin, contestant number 10. Pangmalakasan! Bongga! Actually, pinatahi to ng papa ko. Dapat noon ko pa siya sinuot. Pero ngayon ko lang suot. Oh, ang sweet naman. Andito ba siya ngayon? Wala nga eh. Na-confine kasi siya ngayon. Pero di bale, susurprise ko naman siya ng trophy ko. Ganon, so alam niyo na mga judges, papanalunin natin ang batang ito para bongga ang sorpresa sa kanyang papa. Papa? Bakit nandito ka? Baka paano ka pa niyan? Napakatigas ng ulo ng papa mo. Ano naman eh? Huwag ka na umarte dyan, anak. Nandito ako. Hindi ako aalis. Salamat, anak. At nagbalik ka sa pag-awi. Alam mo, walang pagsidlan. Ang saya ko. Salamat. Salamat. Kahit na magkalayo ang puso'y magkaibigan. Munting hiling ng puso ko'y ikaw. Ngayong maging nung dati, bawat bigas man ng damdamin ko ikaw. Sadyang di maaari sabihin mang iniibig kita. Hayaan na tanaw na muna. Kahit ano man ang mangyari, ay ikaw at ikaw ang uunahin. At kahit dilim
ay kakayanin. Ikaw ngayon. Labis ang saya ni Arnulfo na makita ulit na kumakanta at nagtatanghal ang kanyang anak. Pero unti-unti rin siyang tinalo ng kanyang malubhang sakit. Arnulfo. Kung hirap ka na. Kung di mo na kaya, pahinga ka na. Pa? Nakapasok ako sa audition sa isang musical sa Cultural Center. Pangarap po natin yun, di ba? Salamat. Anak. Mamatay akong masaya. Pawag! Parang awa mo na, please. Papanoorin mo ba ako? Huwag kang titigil sa pangangit. At magtangal. Magako ka. Promise po. Promise. Anak. Hindi ko na pagtutunan ang mundo. Ang pagkasang ikaw. Nandyan ka na, panatag na ang puso ko, hindi ko na pagdududahan ang mundo. Ikaw ang pag-asa. Bagamat mas lalong naramdaman ni Alfreds ang suporta at pagmamahal ng kanyang ina, hindi pa rin mawala sa kanyang puso ang sakit at lungkot na iniwan ng pagkamatay ng kanyang ama. Wala nang makita, meron kung hanapin kahit... Okay, let's end these rehearsals. See you all tomorrow. Sorry, Direk. You're sorry? Well, you should be Al. I gave you this spot because I believe in you. So don't waste it, okay? Sandali! Papa! Tahan na, Al. Ano ka ba naman? Kanta natin to. Dito ka pa pumapalpak. Yun na nga pa eh. Kanta natin to. Daya-daya mo kasi iniwan mo ko. Hindi kita iniwan, anak.
Kahit saan ka pa magtanghal. Sa CCP man, sa LRT, sa kalye, sa patay. O kahit sa banyo kung saan ka bumibirit ng maraya. Andun lang ako nakangiti. Pinakikinggan ang boses ng pinakamamahal kong anak. Papa. Kaya mo, anak. Deserve ng world marinig ang boses mo. Kasi na. Now na. Naka-VIP seat ata ang number 1 fan mo. Sa dilim, wala nang makita. Naroon mo hanapin, makikita ang pag-asa. Kahit gaano kalayo, kung ikaw ang kasama, ay hindi mabibigo, ay hindi nabibitaw. Nandiyan ka na, nanatag na ang puso ko, hindi ko na... Kung na nandito, pare. Kasama na sila. Diyan ka na, panatag na ang puso ko, hindi ko na pagdududahan ang mundo. Ikaw ang pag-asang hatid, tanging ikaw ang tumatayong pag-ibig. Nandyan ka na, panatag na ang puso ko, hindi ko na pagdududahan ang mundo. Ikaw ang pag-asang hatid, tanging ikaw ang tumatayong pag-ibig. I dream na nandun po siya sa audience at nanonood. Panaginip lang. Panaginip lang po. Okay. Nandun po siya sa audience, nandun po siya. Sumapala ko po siya. Oo. And then, kinabukasan, ginawa na po namin yung last show po namin. I saw Tito Danny Javier Oh! watching the show. And nandun siya nakaupo kung saan nakaupo yung... Sa dream ko, saan po nakaupo yung daddy ko. Oh. Doon po siya nakaupo. And yung anak po niya kasama sa cast. Oh! Kaya po, nung nakita ko po doon si Tito Danny, niyakap ko yung anak niya, si Jubim. Sabi ko, sobrang swerte mo kasi nandito pa yung tatay mo at nagagawa ka pa niyang palakpakan. Kasi dream ko yun na sana mapanood ako ni Papa ulit na nasa stage. Yung kay Apo Hiking Society, Yes di po, ba nandun yes. ka? Ito na musical na po. I played one of the lead. Ayan. Kasama ko po sila Mark Bautista, sila Rita, Daniel. Yun po. Yun, tubad po, hindi na po yun naabutan ni Papa. Ang galing-galing mo, anak. Sigurado ako pumapalakpak sa langit ang papa mo. Naku. Mas sobrang sigurado rin ho ako. Hanggang ngayon sinusuportahan pa rin ako ni Papa. Proud na proud ako sa'yo, anak. Ang galing-galing mo. Thank you. Hi! Ay, hello po. Hi po. Alfred's, right? Yes po. I am from GMA 7. I produced The Clash. Oh, yeah? I really think that you have the talent to win it. Talaga ho? Pero... Ay, opo! Sasali ang anak ko. Magaling po siya. Ma'am, meron po ba kayong calling card? Ay, Teka lang. wala siya. Here. Ayun. I look forward to seeing you at the Clash, Alphys. Thank you po. Thank you po. Sige po, I'll go ahead.
Thank you po, ma'am. Thank you, thank you. Thank you. Dahil sa ipinakitang suporta ng kanyang ina, hindi sinayang ni Alfreds ang pagkakataon para buong tapang naharapin ang singing contest ng GMA na The Clash. Napabilang siya sa top 12 hanggang sa Sino sa dalawang ito ang pababalikin ninyo sa Top of the Clash? Ang makakabalik po sa Top of the Clash ay si... Welcome back, Clark. Anak. Kamusta ka? Bakit, ma? Ano i-expect mo? Magmumukmuk ako dito dahil natalo ko sa The Clash. Sure ka? Walang walling with matching hagulgol. Wala, ma. Tignan mo nga, oh. Magsisimula. Ano ba yan? Live streaming. Magsisimula na ako mag-live stream. Dito ako kakanta. Tsaka, tama yung sinabi ni Papa eh. Deserve ng mundo na marinig ang boses ko. Ay! Hello, Direk? Yes po. Ho? Talaga po? Ako, thank you po. Opo, sige po. Naku, maganda balita po to, Direk. Salamat. Ano daw? Buntis ako, ma. Ano ba? Char lang. Extra rice lang to. Dami mga extra rights yan. Hindi. Lumabas na daw yung mga nominees para sa 11th Phil Stage Awards for Performing Arts. Naku, nominated daw ako as Male Leading Performance in a Musical. Oh, para daw po dun sa Apo Musical. Pasali ako dun. Kuning ng superstar ko! Para po sa mga parents po na may mga anak na member po ng LGBTQ community, una-una po, mas kailangan po namin yung pag-unawa ninyo. Kasi po even us, nauna na po namin questionin yung sarili namin kung ano po kami. And Yeah. sometimes, hindi namin mahanap yung sagot. Doon po papasok yung importansya ng pagmamahal ng pamilya. If we're tired looking for answers, bakit ako ganito? Yung pagmamahal po ng parents is more than enough for us to accept na hindi man ako tanggapin ng buong mundo, pero tanggap ako ng nanay at ng tatay ko. you don't care about the whole world. Yes, kasi sila naman po ang importante, yung family po natin. At the end of the day, yung relasyon natin sa isa't isa, yun ang mahalaga. At yun din po yung masasabi ko na makapagbigay sa atin ng masayang buhay na okay tayo sa pamilya po natin. Good luck to you and God Maraming bless you. salamat po. Salamat po sa pagbahagi din po ng buhay ko po na akala ko simple lang siya, pero marami rin po palang makaka-relate at may mapupulot na aral naman po sa maraming salamat po. Of Thank you po. course, you're welcome. Sa ating nakagisnang kultura, tradisyon at religious beliefs, bibihira ang mga magulang na agad-agad ay maluwag na natatanggap ang kanilang anak na miyembro ng LGBTQ. Madalas ay dumadaan muna sila sa matitinding pagtatalo at pagtatampo o di kaya'y pagtatakwil before they fully embrace their children's chosen sexual identity and lifestyle. Naway naging daan ang aming episode at ang hashtag MPK para mabuksan ang ating mga puso at isipan. Hindi lang para tanggapin ng magulang ang kanilang anak, but also for children to accept their parents' imperfections, beliefs, and choices. Because as families, we all must love unconditionally. Ang pagmamahalan sa pagitan ng magkakapamilya, walang kondisyon. Ngayon, bukas,
at magpakailanman.